Madalas nating makita sa mga sports pages yung team ng Yugoslavia na kung hindi daw sila nabuwag, baka isa daw sila sa pinakamalakas na basketball country sa buong mundo hanggang ngayon. Pero ang tanong, ano nga ba ang Yugoslavia? Bakit bigla itong nawala? Ano ang totoong nangyari sa likod ng pagkakawatak-watak nito? At bakit naging interesado bigla ulit ang madaming basketball fans sa Yugoslavia? Tara, pagkwentuhan natin. Sa mga hindi masyadong pamilyar, ang Yugoslavia ay isang buong bansa. Hindi siya isang kontinente na parang Asia na maraming bansa ang pumapaloob dito. Dati isa siyang malaking bansa sa Europe na binubuo ng iba't ibang lahi, kultura at wika. Para mas simple, parang pinag-isang bansa na may maraming mini countries sa loob. Ang pangalan niyang Yugoslavia ay galing sa salitang Land of the South Slavs o sa Tagalog, lupa ng mga tao sa southern part ng Slavic world. Binubuo ito ng mga lugar na ngayon ay hiwa-hiwalay na bansa na tulad ng Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Montenegro at North Macedonia. So dati, iisang bandila lang sila, iisang bansa. Pero iba-iba ang kultura, relihiyon at paniniwala. Pero dati naman talaga silang hiwa-hiwalay. Naging isa lang silang bansa noong 1918 after ng World War I. Dati ang tawag pa sa bansa nila ay Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. So dating hiwa-hiwalay, nagsama-sama tapos naghiwalay ulit. Wala talagang forever eh. Noon sa umpisa parang okay naman sila. Lalo na nung panahon ng leader nila na si Josip Broz Tito. Si Tito yung tipo ng leader na kayang pagsamahin ng iba't ibang grupo. Kahit iba-iba sila ng kultura at relihiyon. Napapanatili niyang buo ang Yugoslavia. Pero nung namatay si Tito noong 1980, doon na parang nagkaroon ng problema. Unti-unting lumabas yung mga matagal ng tensyon, lalo na yung nationalism o yung matinding pagmamalaki ng bawat grupo sa sarili nilang identity. Gusto ng Croatia at Slovenia na humiwalay at maging independent. Habang ang Serbia naman, gustong panatilihin ang Yugoslavia bilang iisang bansa pero may control nila. Hanggang sa pumutok na ang gulo noong early 1990s. Nagkaroon ng mga hidwaan lalo na sa Bosnia and Herzegovina na naging isa sa pinaka-conflict sa Europe matapos ang World War II. Hanggang sa tuluyan nang naghiwa-hiwalay ang Yugoslavia at naging kanya-kanyang bansa na sila. But anyway, bago ako maging historiador, balik na tayo sa usapang basketball. Dahil magaling sa fundamental ang mga European teams, legit na halimaw ang Yugoslavia dati kahit sa international stage. Isa sila sa pinaka-dominant na bansa. Kaya makipagsabayan kahit sa United States Men's National Basketball Team. Sa FIBA World Cup, nakakuha ang Yugoslavia ng 5 gold. Isa sila sa may pinakamaraming panalo sa history. Tabla sila ng USA. Habang sa Olympic Games, meron silang gold medal noong 1980 at ilang silver at bronze. At sa Eurobasket, 8-time champion sila doon. Dominante talaga sila kahit sa Europe. At nung 1990 FIBA World Championship, tinalo ng Yugoslavia ang Team USA sa semi-final game. Pero hindi pa binubuo ng mga NBA players ang USA noon. Bawal ang professional players sa international stage. Pero knowing American players, malakas pa rin yun. Nandun ang mga wala pa sa NBA na sina Kenny Anderson, Christian Laettner at Alonzo Mourning. Habang ang Yugoslavia, binubuo din ng mga future legends like Drazen Petrovic, Vlade Divac at Toni Kukoc. Pero kailan nga ba nabuwag ang Yugoslavia? Hindi naman basta na lang nawala ang team. Paunti-unti naman. Noong early 1990s, nagsimula nang humiwalay ang ibang bansa tulad ng Slovenia at Croatia. Sumunod pa ang iba hanggang sa halos wala nang natira sa original Yugoslavia. Pero technically, ang huling anyo ng Yugoslavia na tinatawag na Federal Republic of Yugoslavia na binubuo na lang noon ng Serbia at Montenegro ay tumagal pa hanggang 2003. Hanggang sa pinalitan na nila ng pangalan nila ng Serbia and Montenegro. At noong 2006, tuluyan na din silang naghiwalay. So 2003 ang last year na ginamit ang pangalang Yugoslavia. Early 1990s naman sila nagsimulang mabuwag. Kaya hindi siya bigla ang ending. Noong mga panahon na yan, may mga sarili ng team sa mga international games ang Slovenia, Croatia at yung iba pang kumalas since naging bukod na country na nga sila. At dahil sa madalas na pagkatalo ng Team USA sa mga Olympics of FIBA later on, pinayagan na din ang mga professional players na sumali at doon na nabuo ang Dream Team noong 1992.
Pero para sa akin, noong mga panahong pwede na ang mga NBA players sa FIBA at Olympics at nabuo na ang Dream Team, kahit hindi nabuwag ang Yugoslavia, tingin ko Team USA pa din ang mangingibabaw sa international stage. Para sa akin lang naman. Pero ibang usapan na sa panahon ngayon. Hindi dahil mas mahina ang Team USA ngayon, mas tumitindi pa nga ang lineup nila, kundi dahil sobrang nag-evolve na ang mga European players. Yung lakas at athleticism ng mga American players, tinatapatan ng mga European players ng utak at fundamentals. Kaya kung hanggang ngayon, buo pa din ang Yugoslavia, ilan sa mga pwedeng miyembro nito ngayon ay sina Luka Doncic, Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Bojan Bogdanovic, Mario Hezonja, Dario Saric, Nikola Vucevic, Yusuf Nurkic, Ivica Subak, Nikola Jovic, Nikola Topic at kahit si Boban Marjanovic. Magkakatunog lang no? Sa ganyang lineup, I'm sure papahirapan yan ang Team USA. Makakasabay, pero ang tanong, kaya ba nilang talunin ang USA? Ano sa tingin mo? Magdodomina ba talaga ang Yugoslavia if nag-i-exist pa sila hanggang ngayon o overhype lang? Comment mo naman sa baba. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.